Bakit kaya parang unti-unting nawawala ang sigla ng karamihan sa mga matatanda pagkalipas ng 80? Kahit ang mga dating matalas at maayos ang kalusugan ilang taon pa lang ang nakalipas ay madalas nang nagkakaroon ng paghina. Ang totoo, iniisip ng marami na ang nangyayari pagkatapos ng 80 ay puro dahil sa genetics o suwerte. Pero hindi yon ang buong kwento. Sa videong ito mula sa Matalinong Payo, titingnan natin ang 5 hindi inaasahang dahilan na madalas napapansin at bihirang napag-usapan na nagpapaliwanag kung bakit maraming matatanda ang nahihirapan na humaba ang buhay o manatiling malusog paglampas ng 80. Hindi ito ang mga karaniwang hinintay natin tulad ng dieta, paninigarilyo, o ehersisyo. Ito ay mga mas malalim, mas banayad na bagay na madalas nakakalusot. Kahit sa mga gumawa ng tama sa karamihan ng bagay. At ang magandang balita, kapag nalaman mo na kung ano ang mga ito, may magagawa ka tungkol dito. Kaya, kung nagtaka ka na kung ano talaga ang humahadlang sa mahabang buhay pagkatapos ng 80 at paano ito may iwasan habang may oras pa, manatili sa akin hanggang sa dulo ng videong ito mula sa Matalinong Payo, dahil ang 5 hindi inaasahang dahilan na ito ay maaring makatulong sa iyo na baguhin ang paraan ng iyong pagtanda bago pa maging huli na. Simulan na natin. Numero 1. Pagkawala ng microsocial engagement. Isa sa una at pinakapinapansin na dahilan kung bakit maraming matatanda ang hindi nagtagal pagkatapos ng 80 ay ang tahimik na pagkawala ng tinutukoy ng mga eksperto bilang microsocial engagement. Hindi ito ang iyong malalim na pagkakaibigan o mga pagtitipon ng pamilya. Mahalaga pa rin ang mga iyon, syempre, pero ang mga maliliit, parang walang kwentang interaksyon na dating pumupuno sa iyong pang-araw-araw na buhay nang hindi mo man lang napapansin. Isipin kung gaano ka kadalas bumabati sa kartero, nagbibiro na mabilis sa cashier sa tindahan, o tumatango sa kapitbahay na naglalakad kasama ang kanilang aso sa kabilang kalsada. Ang mga maliliit na sandali ng pakikipag-ugnayan ay hindi lamang kaaya-aya. Kinokontrol nila ang iyong nervous system, pinalalakas ang iyong pakiramdam ng pagiging kabilang, at pinapanatili ang social wiring ng iyong utak na matalas at aktibo. Pero pagkatapos ng 80, maraming matatanda ang humihinto sa pagpunta sa tindahan mismo. Nag-order na lang sila online o humihingi ng tulong sa pamilya. Humihinto sila sa pakikipag-usap sa mga estranghero dahil hindi na ganoon kaganda ang kanilang pandinig. O humihinto sila sa paglalakad sa labas dahil lamig ang panahon o hindi na matatag ang kanilang tuhod. At kapag nagsimulang mawala ang mga maliliit na social touchpoints na iyon, may iba pang nawawala, ang sigla. Ang nakakatuwa, hindi man lang napapansin ng karamihan na nangyayari ito. Iniisip nila na pinapadali lang nila ang buhay. Pero ang ginagawa talaga nila ay inaalis ang mga low-level na social interactions na nagpapasigla sa utak, nagpapataas ng mood, at nagpapahiwatig sa katawan na bahagi ka pa rin ng buhay na mundo. Hindi kailangang maging komplikado. May mga kilala akong lalaki sa kanilang 80s na nanatiling matalas dahil lang naglalakad sila sa parehong coffee shop tuwing umaga, bumabati sa parehong staff, at tumatango sa parehong 3 tao sa kanto. Ang 5 minutong pakikipag-ugnayan na iyon ay hindi lamang routine. Ito ay dugo ng buhay. Binigyan nito ng hugis ang kanilang araw. Pinapanatili silang may pananagutan. Pinaparamdam sa kanila na napapansin sila. At may biological cost kapag nawala ito. Tumutugon ang utak sa kalungkutan. Parehong ang malalim at ang banayad na uri bilang isang stressor. Binabago nito ang mga antas ng hormone, nagpapataas ng pamamaga, at nagpapahina ng kaligtasan. Pero ang pinakamahalaga, sinisimulan nitong paliitin ang mga network sa utak na responsible para sa memorya, atensyon, at emosyonal na regulasyon. Sa simpleng salita, pinaparamdam nito sa iyo na mas matanda ka ng mas mabilis. Kaya, kung napansin mo na hindi ka gaanong nakikipag-usap sa mga tao sa araw, o kung huminto ka na sa paglabas para sa maliliit na gawain, huminto sa pagsisimula ng mga kaswal na pag-uusap, o nagsimulang makaramdam ng hindi napapansin sa iyong komunidad, oras na para baligtarin iyon. Dahil ang mga sandali ng koneksyon, kahit ang mga parang nakakalimutan, ay tahimik na nagsasabi sa iyong utak at katawan na mahalaga ka pa rin. Bahagi ka pa rin ng isang bagay. At ang mensaheng iyon ay isa sa pinakamakapangyarihang gamot para manatiling buhay, hindi lang sa mga taon, kundi sa espiritu. Numero 2. Sobrang pag-iingat sa hindi pagkilos. Isa pang tahimik na dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nagtagal paglampas ng 80 ay isang bagay na sa ibabaw ay parang karunungan, ang pagiging maingat. Pero may manipis na linya sa pagitan ng pagiging maingat at pagiging sobrang maingat. At kapag nalampasan ang linyang iyon, ang mga kahihinatnan ay bihirang agaran, pero laging nadadagdagan. Madalas itong nagsisimula sa mabuting intensyon.
Baka nadulas ka sa hagdan minsan, o halos nawalan ng balanse sa bangketa. Kaya nagdesisyon kang bawasan ang paglalakad sa labas. Huminto ka sa pagyuko para abutin ang mababang istante o pag-akyat sa likurang upuan ng kotse. Mas madalas kang umuupo at mas matagal kang nakaupo. Pinupuri ng mga tao sa paligid mo ang iyong pag-iingat. Huwag pilitin, sabi nila. Magpahinga ka, at bago mo mapansin, nakagawa ka na ng buhay na ligtas pero tahimik. Pero narito ang hindi na pag-usapan. Kapag huminto ang paggalaw, huminto rin ang lakas. At hindi lang sa iyong mga binti o braso, kundi sa iyong koordinasyon, balanse, at panloob na katatagan. Ang iyong katawan ay hindi parang makina na nagpapahinga para manatiling mahusay. Mas parang hardin na kailangang alagaan. At kapag ang aktibidad ay bumagal hanggang sa manipis na agos, hindi lang nananatili ang mga bagay. Nanghihina ang mga ito. Isa sa mga unang lugar na nagpapakita nito ay ang core. Hindi napapansin ng karamihan kung gaano kahalaga ang mga malalim na kalamnan sa katawan para sa lahat. Pagtayo, paglalakad, pagbubuhat, kahit ang pagbangon mula sa upuan. Kung hindi ginagamit ang mga kalamnan na iyon, kahit sa loob ng ilang linggo, lumiit ang mga ito. At kapag lumiit ang mga ito, nagdurusa ang iyong balanse. Nagsisimula kang mag-wobble at lumalala ang siklo. May kilala akong lalaki na nagngangalang Walter, 82, na huminto sa kanyang gabi-gabing paglalakad pagkatapos madulas minsan sa isang maulan na araw. Walang nabaling buto, natakot lang. Pero sapat na ang takot na iyon. Mula sa paglalakad ng 1 milya tuwing gabi, naging nakaupo at nanonood ng telebisyon ang karamihan ng kanyang gabi. Sa loob ng 6 na buwan, nawala sa kanya ang 10 pounds ng kalamnan. Parang jelly ang kanyang mga binti. Binalaan siya ng kanyang doktor. Pero nagsimula na ang pinsala. Hindi huminto si Walter dahil mahina siya. Naging mahina siya dahil huminto siya. Ngayon, hindi ko sinasabi na balewalain ang tunay na panganib. May mga matalinong paraan para protektahan ang sarili. Paggamit ng handrails, pagsusuot ng matatag na sapatos, paglilinis ng mga daanan, kahit paggamit ng tungkod kung makakatulong. Pero may pagkakaiba sa pagtugon sa panganib at pagsuko rito. Kapag ang takot ang nagdidikta sa iyong mga galaw, nagsisimulang makalimutan ng katawan kung paano gumalaw. Kaya, kung napansin mo na mas kaunti ang ginagawa mo, hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil natatakot ka sa maaring mangyari, bigyang pansin iyon. Tanungin ang sarili, pinoprotektahan ko ba ang sarili ko? O dahan-dahan akong nawawala? Dahil ang manatiling buhay pagkatapos ng 80 ay hindi lang tungkol sa hindi pagkahulog. Ito ay tungkol sa patuloy na paggalaw. Kahit kailangan mong gawin ito ng mas maingat, mas mabagal, mas sinadya. Ang paggalaw ay kung paano naalala ng katawan na kailangan pa rin ito. Ito ang paraan kung paano nananatiling aktibo ang iyong mga sistema, kung paano nananatiling alerto ang iyong utak, at kung paano patuloy na bumubomba ang iyong puso ng may layunin. At kung nanonood ka pa rin ng videong ito mula sa matalinong payo at nakikita ang halaga ng mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda ko na mag-subscribe ka sa Matalinong Payo at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 3. Pagkagambala sa mga siklo ng pagtulog mula sa hindi regular na pagkakalantad sa liwanag. May tahimik na orasan sa loob ng iyong katawan na hindi tumitibok, pero kinokontrol nito ang halos lahat. Ang iyong mood, iyong metabolismo, iyong immune system, kahit ang pag-ayos ng iyong utak sa gabi. At pagkatapos ng edad 80, ang panloob na orasan na ito, ang iyong circadian rhythm, ay nagiging lalong sensitibo. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ito nawawala sa tamang landas. Hindi sapat na liwanag sa araw at sobrang liwanag sa gabi. Maaring hindi mo ito mapansin sa una. Baka nagsimula kang matulog ng kaunti pa sa araw, nakaidlip sa hapon sa ilalim ng araw. O baka huminto ka na sa regular na paglabas, lalo na sa mas malamig na buwan. Baka binuksan mo ang tea sa gabi, o iniwan ang mga ilaw hanggang gabi habang nagbabasa o nanonood ng pelikula. Ang bawat isa sa mga pagbabagong ito ay maaring mukhang hindi nakakapinsala. Pero sama-sama, tahimik nilang nililito ang katawan tungkol sa kung kailan ito dapat maging alerto at kung kailan ito dapat magpahinga. Umaasa ang katawan sa natural na liwanag para manatili sa ritmo. Ang maliwanag na liwanag sa umaga ay nagsasabi sa iyong utak na oras na para magising, para gumalaw, para magpadala ng enerhiya kung saan kailangan. At ang dilim sa gabi ay nagpapahiwatig ng paglabas ng melatonin,
ang banayad na hormone na naghahanda sa iyo para sa malalim na nakapagpapagaling na pagtulog. Pero kapag ang iyong mga mata ay hindi nakakatanggap ng sapat na natural na liwanag sa araw, o kapag ang iyong mga gabi ay puno ng artipisyal na liwanag mula sa mga screen o lamp, nagkakagulo ang iyong panloob na signal. Ang resulta, maaring mas mahirap kang makatulog o manatiling tulog. Maaring magising ka na parang groggy, kahit na pagkatapos ng 8 oras sa kama. Maaring mapansin mo na kulang ang iyong enerhiya sa buong araw, o ang iyong memorya ay medyo malabo kaysa karaniwan. At sa paglipas ng panahon, ang paggagambala sa pagtulog ay nakakaapekto sa higit pa sa iyong enerhiya. Naghihina ito sa iyong immune function, ginagawang hindi gaanong matatag ang iyong mood, at kahit na pinapataas ang panganib ng cognitive decline. Mayroon ding issue ng vitamina E, na natural na ginagawa ng katawan kapag nalantad ang iyong balat sa araw. Pagkatapos ng 80, bumababa ang iyong kakayahang mag-synthesize ng vitamina E sa pamamagitan ng balat, na nangangahulugang ang regular na pagkakalantad sa labas ay nagiging mas kritikal. Kung wala ito, ang iyong mga buto, kalamnan, at immune system ay apektado. Minsan akong nakipag-usap sa isang babaeng nagngangalang Helen, na 84 at lalong nakakaramdam ng pagod at disoriented. Maayos ang kanyang blood work, walang nagbago sa kanyang dieta, at wala siyang bagong gamot. Ang turning point, simple lang ang sinabi ng kanyang doktor na gumugol siya ng 20 minuto tuwing umaga na nakaupo sa bintana na bukas ang mga blinds at patayin ang kanyang mga screen 1 oras bago matulog. Sa loob ng 2 linggo, bumuti ang kanyang pagtulog. Gayon din ang kanyang memorya. Gayon din ang kanyang mood. Hindi ito bagong tableta. Ito ay liwanag. Kaya, kung gumugol ka ng karamihan sa iyong oras sa loob ng bahay na nakasara ang mga kurtina, o kung ang iyong mga gabi ay puno ng asul na liwanag mula sa telepono o TV, oras na para magbago. Subukang lumabas sa loob ng 1 oras pagkagising. Kahit ilang minuto lang sa iyong porch. Hayaang sumipsip ang iyong mga mata at balat ng liwanag sa umaga. Sa gabi, pakikalmahan ang mga ilaw. Hayaang maghanda ang iyong katawan para mag-relax. Ang mga banayad na ritmo na ito ay higit pa sa kaginhawaan. Ang mga ito ay kaligtasan. Dahil ang hindi napapansin ng marami, ay ang katawan ay hindi lang tumatanda mula sa pagkasira. Tumatanda rin ito mula sa disorganisasyon, mula sa mga sistemang hindi na magkakasabay, at ang pagpapanumbalik ng iyong mga pahiwatig sa liwanag, iyong schedule ng pagtulog, iyong pang-araw-araw na ritmo. Iyon ang paraan kung paano mo ibinabalik ang organisasyon. Iyon ang paraan kung paano mo sinasabi sa iyong katawan, kahit sa 85 taong gulang, nasa schedule pa rin tayo. Nasa galaw pa rin tayo. Nandito pa rin tayo. Numero 4, emosyonal na pagsupil mula sa pagkawala at pag-iisa. Sa oras na marami ang umabot sa kanilang 80s, mas marami na silang dinadala na pagkawala kaysa sa may isip ng karamihan sa mga mas batang tao. Isang asawa, isang kapatid, isang matagal na kaibigan, minsan kahit isang anak. At habang ang labas na mundo ay maaring mag-alok ng simpatiya ng magalang, ang bihirang kinikilala ay kung gaano kalaki ang naipon ng mga pagkawalang iyon, hindi lang sa memorya, kundi sa katawan. Ang madalas na nangyayari pagkatapos ng 80 ay hindi lang kalungkutan. Ito ay emosyonal na pagsupil. Ito ang mabagal, tahimik na ugali ng paglunok ng sakit sa halip na ipahayag ito. Ang pagpapakita na matapang na mukha dahil pakiramdam mo ay dapat nasanay ka na ngayon. O dahil wala nang natira na talagang nakaunawa sa lalim ng iyong nawala. Pero narito ang katotohanan. Hindi nakakalimot ang katawan. Kapag hindi na proseso ang kalungkutan, kapag hindi ito nasabi, hindi na ibinahagi, hindi lubos na naramdaman, hindi ito nawawala. Itinatago ito. At sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na bigat na iyon ay nagiging pisikal. Nagsisimula itong makaapekto sa iyong immune system, iyong pagtunaw, iyong pagtulog. Binabago nito ang iyong mga hormone. Inilalagay nito ang iyong nervous system sa isang palagyang tahimik na tensyon. At ang pinakamahirap, nangyayari ito ng tahimik. Sa labas, maaring mukha kang kalmado. Maaring sabihin mo pa nga na ayos ka lang. Pero kung ang iyong mga balikat ay lalong bumigat, kung ang iyong paghinga ay medyo mababaw, kung ang iyong sigla ay bahagyang nawala na hindi mo napakiramdam ang sarili mo, ang kalungkutan ang maaring dahilan. Kahit na hindi mo ito napag-usapan sa mga taon. Naalala ko ang isang lalaki na nagngangalang George, 86, na nawalan ng kanyang asawa ng 60 taon. Hindi siya masyadong umiyak, sinabi na hindi yon ang kanyang paraan. Sinabi na ayos lang siya. Pero sa loob ng 1 taon nawalan siya ng timbang. Huminto sa pagpunta sa senior center at nagsimula magkaroon ng problema sa pagtulog. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil ang kanyang katawan
ay may dalang kalungkutan na hindi kailanman pinayagan na mailabas. Kita mo, ang emosyonal na sakit ay hindi kailangang maging dramatiko para maging nakakasira. At sa oras na lumitaw ito sa iyong kalusugan, ang koneksyon ay hindi palaging halata. Ang nagpapanatili sa mga tao na buhay ng lampas sa 80 ay madalas na hindi lang pisikal na lakas. Ito ay emosyonal na bentilasyon. Ito ay ang pagkakaroon ng ligtas, bukas na mga labasan para sa kalungkutan, para sa takot, para sa pananabik. Ito ay ang kakayahang sabihin, namimiss ko siya, o galit pa rin ako, o naiisa ako, at hindi hinuhusgahan para dito. Ang ganitong uri ng pagpapalaya ay ang nagbibigay daan sa puso na huminga muli. At kapag huminga ang puso, kaya ng katawan na magpagaling. Kaya naman ang mga taong nabubuhay ng matagal ay madalas na mayroong isang uri ng labasan. Maaring ito ay isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Maaring isang journal. Maaring pananampalataya o isang grupo sa komunidad. Kahit isang therapist na tumutulong sa kanila na iunpak ang mga kwento na dinala nila ng mga dekada. Ano man ang anyo, ang prinsipyo ay pareho. Ang naipapahayag ay maaring mabago. Ang inililibing ay nagkakasira. Kaya, kung hinintay mo ang isang bagay, hindi dahil gusto mo, kundi dahil hindi mo alam kung saan ito ilalagay, oras na para magbigay ng puwang. Hindi lamang para sa kapakanan ng iyong mga emosyon, kundi para sa iyong buhay. Dahil ang katotohanan ay, ang puso ay maaari lamang magdala ng labis bago ito tahimik na magsara. At kung gusto mong makalampas ng 80, hindi lamang humihinga, kundi buhay, kailangan mong hayaang maramdaman ito rin. Kung nanonood ka pa rin ng videong ito mula sa Matalinong Payo at nakikita ang halaga ng mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda ko na mag-subscribe ka sa Matalinong Payo at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 5. Unti-unting pagkawala ng pang-araw-araw na layunin. Isa sa mga pinakahindi napapansing dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umuunlad paglampas ng 80 ay ang mabagal na pagguho ng isang bagay na madalas nating ipinapahalaga hanggang sa mawala ito. Pang-araw-araw na layunin. Hindi layunin sa buhay sa isang malaking pilosopikal na paraan, kundi ang simpleng uri. Ang uri na nagpapabangon sa iyo sa umaga na may gagawin, may pupuntahan, may makikita. Hindi kailangang maging dramatiko ang layunin. Maaring ito ay ang pagdidilig ng mga halaman bago masyadong uminit ang araw. Maaring ito ay ang pagpapakain sa pusa ng kapitbahay na naghihintay sa labas ng iyong pinto. Maaring ito ay ang pagsulat ng liham sa iyong apo o pag-ayos ng bisagra sa likurang gete. Pero kapag ang mga maliliit na gawain na ito ay nagsimulang mawala, kapag ang mga umaga ay dumating na walang dahilan para gumalaw at ang mga gabi ay dumating na walang anumang karapat-dapat na pag-isipan, may isang bagay sa loob na tahimik na nagsasara. Ang katawan ay nakikinig sa isip. At kapag ang isip ay hindi na nakakakita ng dahilan para magtuloy-tuloy, sumusunod ang katawan. Bumaba ang gana, bumagal ang paggalaw, at nang walang layunin, ang mga sistemang dating nagre-regulete ng iyong kalusugan ay nagsisimulang maging tahimik. Hindi dahil nasira ang mga ito, kundi dahil naghihintay sila ng dahilan para muling buksan. Madaling makaligtaan dahil nangyayari ito ng dahan-dahan. Baka kinansela ang iyong lingguhang laro ng bridge. Baka huminto ang grupo ng simbahan sa pagpupulong. Baka hindi na madalas bumisita ang iyong pamilya o natapos ang iyong dating papel sa volunterismo nang magsimulang sumakit ang iyong mga tuhod. Sinasabi mo sa sarili mo na normal ito, na bahagi ito ng pagtanda. Pero sa kaibuturan, nararamdaman mo ito, ang mga araw ay nagsasama-sama. Bawat isa ay mas tahimik kaysa sa nauna. Minsan nakilala ko ang isang babaeng nagngangalang Ruth, 88, na parang mas buhay kaysa sa karamihan ng mga tao na kalahati ng kanyang edad. Hindi siya mayaman, hindi siya nasa perpektong kalusugan, at hindi siya napapaligiran ng malaking pamilya. Pero may isang bagay na hindi kailanman umalis sa kanyang routine. Tuwing Lunes, nagsusulat siya ng mga postcard sa mga shoot-in sa kanyang simbahan. Tuwing Huwebes, gumagawa siya ng sopas at ini-freeze ito para sa isang lokal na shelter. Araw-araw, nakaupo siya sa kanyang bintana bandang alas negatibo, 4 ng hapon, para panoorin ang mga bata sa kapitbahayan na naglalakad pauwi mula sa paaralan. Kilala niya ang mga pangalan nila. Kumakaway siya sa kanila at kumakaway rin sila pabalik. Hindi ito glamoroso, pero binigyan nito ng tekstur ang kanyang mga araw. Binigyan nito ng ritmo ang kanyang puso.
Binigyan nito ng pagpapatuloy ang kanyang buhay. At iyon ang sikreto. Walang nagsasabi sa iyo na nananatiling buhay ang katawan hanggat naniniwala itong kailangan pa rin. Ang layunin, kahit ang pinakamaliit na uri, ay parang gasolina. Sinasabi nito sa iyong mga selula na magpatuloy sa pag-aayos, sa iyong mga organ na magpatuloy sa paggana, sa iyong utak na magpatuloy sa pag-aaral. Kapag nawala ang pakiramdam ng kahalagahan, kapag pakiramdam mo ay wala ng kabuluhan ang iyong presensya sa sinuman o anumang bagay, nagsisimulang maglaho ang apoy. Kaya naman ang mga taong nabubuhay ng lampas sa 80 na may grasya at sigla ay karaniwang may isang bagay na nagbibigay ugat sa kanilang araw. Maaring ito ay isang hardin, isang alaga, isang journal, isang ritual, isang tawag sa telepono, isang simpleng panalangin sa umaga. Ang mahalaga ay hindi ang laki. Ito ay ang pagkakapare-pareho. Ito ay ang pag-alam na kapag binuksan mo ang iyong mga mata sa umaga, may dahilan para bumangon. Kaya, kung pakiramdam mo ay medyo naliligaw, na ang iyong mga araw ay nawalan ng hugis o kahulugan, huwag itong balewalain. Hindi yon kalungkutan lamang. Ito ay isang senyal. Ang iyong katawan ay humihingi ng ritmo muli, ng istruktura, ng koneksyon, ng layunin. Dahil sa huli, ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtibok ng puso. Ito ay tungkol sa nagnanais na tumibok ang puso, at ang tahimik na pagnanais na magpatuloy, na manatiling konektado, na manatiling mahalaga pa rin. Iyon ang nagdadala sa mga tao na lampasan ang 80 at patungo sa mga buhay na pakiramdam pa ring puno. Pangwakas na mga saloobin. Habang natatapos natin ang videong ito mula sa Matalinong Payo, nais kong iwanan ka ng isang simple ngunit makapangyarihang katotohanan. Hindi nawawala ang karamihan pagkatapos ng 80 dahil sa isang solong sandali. Hindi ito isang diagnosis o pagkahulog o kaawan na biglang nagbabago ng lahat. Ito ay ang mabagal, tahimik na paglaho ng mga gawi, ritmo, at mga dahilan para manatiling aktibo. At madalas ang mga pagbabagong iyon ay napakabanayad. Napakadahan-dahan na hindi mo napapansin kung ano ang nangyayari hanggang sa may isang bagay sa loob na pakiramdam ay mas malabo kaysa dati. Pero ang magandang balita ay ito. Kung paano nangyayari ang mga pagbabagong ito ng dahan-dahan, maaari rin silang baligtarin ng dahan-dahan. Isang lakad sa labas, isang dagdag na pag-uusap sa isang tao sa tindahan, isang maliit na pag-unat sa umaga, isang bagay na ginagawa mo ngayon, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil nagdadala ito ng istruktura, koneksyon, o kahulugan. Iyon ang paraan kung paano mo sinisimulan ang pagbabago ng mga bagay. Kaya, balikan ang 5 hindi inaasahang dahilan na tinalakay natin. Alin ang pinakanagulat sa iyo? Alin ang pakiramdam ay hindi komportableng pamilyar? At higit sa lahat, alin ang handa mong aksyonan? Kahit sa maliit na paraan, simula ngayon. Dahil ang katotohanan ay, mayroon kang higit na kapangyarihan kaysa sa iniisip mo. Hindi para pigilan ang pagtanda, kundi para baguhin ang paraan ng iyong pagtanda. At kung handa kang manatiling gising sa mga tahimik na pagbabago, kung handa kang bantayan ang iyong mga ritmo, protektahan ang iyong layunin, at hayaang maramdaman ang kailangang maramdaman, may magandang pagkakataon na hindi mo lang maabot ang 80. Mabubuhay ka palampas dito ng buo at malalim sa iyong mga termino. Salamat sa pagsali sa amin ngayon sa Matalinong Payo. Gusto naming makarinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo plinanong gamitin ito sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang videong ito mula sa Matalinong Payo at nakita itong kapakipakinabang, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video mula sa Matalinong Payo.